Ramir Boulder po, naritong muli. Bigyan lang po natin ng reaksyon itong pinagkumpara ano po ng political vlogger na si Attorney Falsis ang pamamahagi ng tulong pamasko para sa mga residente ng Davao City, Pasig City at Naga City. Mga personalidad, mga politiko, ano, ng Davao, politiko ng Pasig na si Bico, Naga na si Lenny Robredo, ano, nang i-repost niya ang social media post ng PDP Laban na may titulong "Blockbuster ang pila sa pamasko ng mga Duterte." Sa post na partido, sa post ng partido, ibinalita nitong pahaba na ng pahaba ang pila ng mga matiyagang sa handog sa pamasko ng pamilya Duterte sa mismong araw ng Pasko, December 25, kabilang umano sa mga pinamamahagi ang grocery packs, pack meals, gift certificate at tulong pinansyal. Itong mga tulong pinansyal na to ay hindi po sariling pera nitong mga taga na mga Duterte to. Hindi po ako naniniwalang sarili nilang pera to. Pera ng taong bayan ang ginagamit nila diyan. Hindi gagastos yan ng sarili nilang pera. Ano? Sa Pasig City, kabilang umano sa mga ipinamamahagi, grocery packs, pack meals at gift certificate at tulong pinansyal. Sa Pasig City at Naga City, iniikot ang pamasko sa bawat bahay o barangay pagkukumpara ni Falsis. Hindi hahayaan ni Mayor Vico Soto or Mayor Lenny Robredo na pumila ng sobrang haba ang mga tao at mapirwisyo para lang makakuha ng pamasko. Dagdag niya, binanggit ang mga alkalde ng dalawang syudad. Samantala, si Davao City Mayor Basti Duterte, anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kapatid ni Vice President Sara Duterte ang nakaupong alkalde ng lungsod. Malaki po talaga ang pagkakaiba ng distribution ng pamasko. Sa Davao po kasi, ang tao mismo pumupunta sa bahay ng mga Duterte. Wala pong politiko ano ang gumagastos diyan ng sarili nilang pera. Kahit na dito si Vico Soto, pera po lahat 'yan ng taong bayan. Ano? Kasi may mga kanya-kanyang pondo 'yan, ano? Kahit naman dito, kahit dito sa tinitirhan ko, dito sa area namin, ano? Ah, nagdi-distribute sila ng stab. Pupunta ka doon sa sa barangay, doon mo kukunin yung pamasko. Ngayon, kung tinatamad ka, wag ka na lang pumunta. Ako, ganun ako. Kung tinatamad ako, hindi ako pumupunta. Kaya marami ako naiipong stab dito, hindi ko nakukuha. Sa Davao, hindi ganon. Mula pa yan, nung panahon pa ng tatay nila, ang mga taga Davao, pumupunta yan sa bahay ng mga Duterte upang ipakita na buo ang suporta ng mga taga Davao sa kanila. Hindi sila nagbabahay-bahay o basta sa barangay man lang na doon pupuntahan ng tao ang kanilang pamasko. Ano? Well, karapatan nyo yan na pumunta sa bahay ng mga Duterte kasi yun ang sinabi nila sa inyo. Magkakaiba po. Pero itong mga nakasanayan po kasi dito sa Davao City ay malaking pahirap po yan sa tao. Sa totoo lang. Ha? Ang mga tao sa Davao, nasanay na sa ganun eh. Hmm? Ang malinaw dito na kaibahan sa paraan ng pamamahagi ng tulong pamasko sa iba't ibang lugar na nagpapakita ng potensyal na kakulangan sa efficiency at tunay na paglilingkod sa Davao City sa ilalim, ha?
ng pamumuno ng mga Duterte habang ang mga residente sa Pasig at Naga ay nakakatanggap ng tulong ng direkta sa kanilang tahanan o barangay na nagpapahiwatig ng mas maayos at people-centered na sistema. Ang mahabang pila sa Davao ay maaaring maging tanda ng patuloy na problema sa pamamahala ng mga Duterte tulad ng pagiging dependent sa personal na presensya ng publiko sa halip na institutionalized na serbisyo. Ito ay maaaring maging sintomas ng mas malalim na isyu, ano? Ah, Kabilang ang mga akusasyon ng paggamit ng pundo para sa political showmanship na nagresulta sa hindi kinakailangang paghihirap ng ordinaryong mamamayan. Sa huli, ang ay ganitong praktika ay hindi lamang inefficient kundi maaring maging daan para sa korupsyon sa pag-aabuso sa kapangyarihan na nagpapahina sa tiwala ng gobyerno at nagpapakita ng pangangailangan para sa mas transparent at equitable na distribution ng tulong. Upang maiwasan ang mga paulit-ulit na blockbuster na karanasan, dapat suriin at baguhin ang mga patakaran sa ilalim ng mga Duterte upang unahin ang kapakanan ng tao kaysa sa kapakanan sa pagpapakitang gilas. Okay? Wag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share sa aking YouTube channel. Para po sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page, Ramir Boulder. Salamat po.